what is cloud? Ayan. Ano ba yung cloud, Boss Rai? Okay, siguro ganito. Kasi madami kang makikita sa internet what is cloud. Siguro labas tayo sa pinaka-technical na usap. So parang pag sinabi mong cloud, isipin mo kagad meron itong isang malaking building na maraming data storage or servers diyan na available para magamit ng ibang mga users. So usually lumabas yung cloud computing before because let's say for example, meron kang business, let's say meron kang small IT business. And all of the sudden nag-decide ka na parang okay, kailangan ko na expand ng panibagong office or panibagong entity ng business mo. And kung wala kang masyadong budget at hindi naman ganoon kalaki yung team mo, so medyo challenging sa'yo yan kasi kailangan mong bumili ng panibagong mga equipments, kailangan mong mag-hire siguro ng panibagong IT officers mo, kaya lumabas si cloud computing na napaka-useful. Kasi bakit? So mag-a-avail ka lang ng cloud, sabihin natin cloud service para ma-cater yung needs mo when it comes to infrastructure, yung server storage mo, even your identity system mo or security system mo, ma-handle ni cloud na hindi ka mag-iisip na kailangan natin ng manpower dito, kailangan natin ng another powerful server to operate another entity ng business natin. So doon pumasok si cloud. Ngayon, syempre, kailangan mo ayun yung decision making mo diyan minsan Tapos since parang nag-decide ka, kailangan natin mag-adapt sa cloud. Pero kailangan mo ring identify. Kailangan mong i-compare yung on-premise na sinasabi, which is, kunwari, sabihin na may IT business ka and yung setup mo on-premise, ibig sabihin, yun yung mga physical servers mo, compared dun sa cloud na cloud service na i-avail mo. So, kailangan mo, magkaroon ka na sabihin natin yung cross, ito yung sa on-premise, ito yung sa cloud. So, unang-unang iisipin mo dyan, syempre, yung scalability ng business mo or kung ano man yung ginagawa mo sa business mo. So sa on-premise, kapag may kailangan kang i-scale o i-scale up mo 'yan. So hindi mo 'yan basta-basta ma-scale down kapag yung server mo sabihin mo yung server mo pinalaki mo yung resource niyan or yung ano man tawag ito. Sabihin natin yung memory napalaki mo yung paano ba sabihin niyo? Basta yung server mo lumaki yung scope. Oo, parang hindi mo 'yan basta-basta. Kapag hindi mo na kailangan ng sobrang lakas na server, hindi mo yan basta-basta may bababa. Kasi nabili mo na yan physical server yan. Where, kung i-compare mo yan sa cloud, din sa cloud, hindi mo na pwede yan. hindi mo na kailangan ibabayan kasi sabihin natin sa website, ang dami mong traffic na pumapasok ngayong user sa website mo. Kailangan mo taas yung yung load balancer mo. Kailangan mo scale up. Upscale. Bibili ka ng malaking specs para doon. Pero kapag hindi na maraming visitors yung sabihin natin websites, sabihin natin mag-stick na tayo sa website na context. Wala na masyadong visitors yon. Hindi mo pwedeng sabihin, ayoko na nito. Tapon ko na. 'Di ba, sayang. Sa cloud, kung pumunta ka sa cloud, para napaka-basic. Ang daming nating ngayong users, automatically kaya mong i-adjust yon based doon sa needs ng websites mo. And next month, hindi na masyadong nabivisit yung website mo, pwede mo ibaba yun kasi hindi mo na ginagamit. And yung babayaran mo doon, based lang din doon sa nagamit mo or nagamit ng website mo na traffic or kung anumang resources na nagamit doon behind the scene. Tama. Tapos another so, parang thing pay as you go, no? Parang ganun. Pay as you go. Yun naman talaga yung ng cloud Ayun, next na i-consider mo din yan kung mag-switch ka sa cloud or hindi naman ko-consider, yung tinitignan mo rin is yung sabihin natin server storage mo. Sa server storage mo, kapag nasa on-premise ka, bibili ka pa rin ng mga servers, mga mabibigat na servers na malalaki yung specs. At kapag yan, sabihin natin, kailangan mong i-update yan, it's either you will hire na IT professionals na talagang SME para doon sa software na install mo. Possible na magbayad ka doon kasi hindi pwede. Kunwari, may software kasi na, sige, install ko doon. Hindi naman ganun, may mga configurations din yun na kailangan mong i-set up minsan. Lalo dati, ganun yung mga setup.
Pero kung i-compare mo ngayon sa cloud, meron kang sabi ng servers na hinahandle ng mga cloud providers ngayon na AWS, Azure, tsaka sabi natin Google Cloud. Sila na yung bahala sila sa server na yun. Kumbaga sila yung mag-update niyan kung ano kailangan. So hindi mo masyadong isipin yan. At next na i-consider mo dyan, syempre, after ng server storage, kailangan mo ring tignan yung data privacy ng sa on-premise mo. Sa data privacy ng on-premise mo, well, meron din mga process na kaya mong gawin para ma-secure mo yung data mo. Pero hindi siya ganun kalawak when it comes to, parang sabihin natin sa mga, lalo ngayon cybersecurity topic, marami ngayong pwedeng ma-attack yung network mo. Compared kaya sa mga cloud provider na nag-evolve, ang dali mag-evolve ng mga solutions nila laban sa mga iba-ibang threats online. So hindi mo rin yun masyadong iisipin kung paano mo i-set up kasi ang dami na sa cloud na talagang one click na lang yan. So parang hindi mo naisipin yung mga ganung bagay. So, 'di ba? Mga prerequisite, no? Ano mo doon.